Pag-usapan natin ang Barangay Ginebra sa kasalukuyan. Pwede makapasok sa top 4 sa paglapit ng elimination round sa pagtatapos. May pagkakataon ng Barangay Ginebra na makapasok sa top 4 at magkaroon ng twice to beat edge sa quarterfinals. Kung mag 4-way tie, 8-3 ang record. Pwede magsapit ang Ginebra kasama ang NLEX, SMB at ang Magnolia. Magkakapareho sila ng 8-3. Base sa point differential, San Miguel plus 17, NLEX plus 3, Magnolia minus 9, Ginebra minus 11. Kaya Ginebra ay magiging number 4 seed at magkakaroon ng twice to beat. Kung mag 3-way tie na 7-4, nangyayari ito kung matatalo o mapapanalo si Ginebra pero may special margin requirements mga parekoy. Sa senaryong tie, nandoon si San Miguel at isa pang team at may labanan sa quotient point differential. Sa ganong senaryo, Ginebra ay maaaring makuha pa rin ang twice to beat. Ano ang dapat gawin laban sa rain or shine? Well, para sa Elasto Painters, kailangan nilang manalo kontra Ginebra ng malaking margin. Kung di nila o hindi sila makakaakyat sa top 4 at si Ginebra pa rin ang magkakaroon ng twice to beat. Partikular ayon sa mga kalkulasyon dapat mas malaki pa ang panalo nila kaysa kay TNT o Magnolia sa kanilang mga laro para ma-promote sila sa advantage spot. Para sa summary mga parkoy, Ginebra kailangan lamang manalo laban sa rain or shine na umabot sa 19 points para maging twice to beat para sa top 4. Rain or shine ay kailangan manalo ng malaki, hindi sapat ang simpleng panalo. Kailangan ng malawak na margin para makasabay sa quotient. Estratehiya para kay Ginebra: maglaro ng agresibo at consistent. Siguraduhin hawak ang kontrol ng laro, bawas turnovers, taas field goal percentage at pigilan ang fast break ng rain or shine. Iwasan ng blowouts. Mahalaga na hindi matalo ng malaki kung sakaling matalo. Ang punto dito ay maski isa lang ang kanilang budgetin dahil sa quotient. Patunayan ang dominance early. Kung makuha agad ang momentum, mapipigilan ng rain or shine hanggang makuha ang malaking panalo. Konklusyon ko, kung mananalo si Ginebra laban sa rain or shine, magkakaroon sila ng twice to beat advantage sa quarterfinals. Kung matatalo, pwede rin manalo ng rain or shine lalo na kung big margin. Pero malabong mangyari yon dahil kontrolado ang fate ng Ginebra. Kaya malaking kalamangan pa rin sila. Kung gusto mo ang mga detalye, mga parekoy, basta mag-message lang kayo dito at alam naman natin kung paano natin ipapaliwanag ang mga mangyayari sa susunod na laban ng Barangay Ginebra or mga rain or shine, SMB or etc. Kayo, ano ang inyong masasabi dito sa Barangay Ginebra? Sino ang mananaig ngayong laban na to? Rain or shine o Barangay Ginebra? Makakalamang kaya ang rain or shine sa Ginebra or matatalo ng Barangay Ginebra ang rain or shine? Well, sa ngayon mga parkoy, manalo't matalo ang Ginebra, makukuha pa rin nila ang twice to beat advantage. Well, ayan ang maganda sa Barangay Ginebra dahil ilalabas na nila kung ano ang meron sila. And this is Tondo Boy Vlogs. I'm out. God bless you all.